Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para aralin ang Biblia sa paksa na may titulong, Walang Bagay na Nangyayari ng Walang Dahilan. Ano ang dahilan na namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay sa loob ng 3 araw? Pag sinuri niyo ang talinghaga ni Jonah na nakarecord sa Biblia, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasa ilalim ng lupa. Ito ang dahilan para dito. Ano rin ang dahilan na si Jesus ay tinusok ng sibat sa kanyang tagiliran? Ito ay dahil may isang propesiyang nakarecord sa Isaiah na nagsasabing siya ay masusugatan. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit tinusok ng mga Romanong kawal ang tagiliran ni Jesus gamit ang isang sibat sa halip na baliin ang kanyang mga binti, gaya ng ginawa nila sa 2 magnanakaw noong kinukumpirma ang pagkamatay ng mga ito? Nilalarawan ang pangyayaring ito sa John chapter 19 bilang hindi dapat na mabali ang mga buto ng kordero ng Paskwa. Ayon sa 1 Corinthians chapter 5, sino ang kordero ng ating Paskwa? Pag tinitingnan ang mga propetikal na kaugnayang ito, hindi ba makikita na may dahilan na nangyari ang lahat ng bagay sa buhay ni Jesus? Paano naman ang kapanganakan niya? Ipinanganak si Jesucristo sa Bethlehem. Ito ay dahil sa isang census na iniutos ng emperador ng Roma. Kinailangan nilang pumunta sa bayang pinagmulan ni Joseph sa Bethlehem at doon na ipanganak si Jesus. Kung hindi ipinasya ang ganitong utos, ipinanganak sana si Jesus sa Galilee. Mga kapatid, may dahilan din na iniutos ang census. Mayroon ding tiyak na kalooban ng Diyos sa likod ng dahilan na nakatakdang manganak ang pisikal na ina ni Jesus, si Mary, sa panahong iyon. Ang buong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapang ito ay nangyari para tuparin ang propesiyang nagsasabing isisilang siya sa Bethlehem. May anuman bang bagay na nangyari ng walang dahilan? Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nakasakay siya sa isang maliit na asno. Mayroon din itong dahilan. May dahilan din na ipinagdiwang ni Jesus ang Paskwa gamit ang tinapay at alak. Sinasabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ano ang dahilan na ipinahayag ni Jesucristo ang bagong tipan? Hindi ba malinaw na ibinibigay ang sagot sa Jeremiah chapter 31 verse 31? Pag pinag-aralan natin ang Biblia, makikita natin na may dahilan ang lahat ng bagay. Pag tiningnan nyo ang kasaysayan ng lahat ng 66 na aklat ng Biblia, makikita nyong walang bagay na nangyayari ng walang dahilan. May dahilan para sa mga kilos ng Diyos sa panahon ng Ama. May dahilan na kinailangang mamuhay ni Jesus ng ganoon sa panahon ng anak. May dahilan din para sa lahat ng bagay na dapat na gawin ng Diyos sa panahon ng Espiritu Santo. At ang mga ito ay nirecord na sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sinasabi rin nitong matutupad ang lahat ng salita ng Diyos gaya ng nasabi. Kabilang sa mga huling salita ni Ama, sinabi niyang, makinig ng mabuti sa mga salita ni Ina. Bakit nagsabi si Ama ng ganito? Lagi akong napaisip sa dahilan na sinabi ni Ama ang mga salitang ito. Kaya ngayon, buksan natin ang Hebrews chapter 4. Tayong mga nasa panahon ng Espiritu Santo ay walang magawa kundi isiping, posible bang pumasok sa walang hanggang langit ng hindi nakikinig at sumusunod sa mga salita at mga katuruan ng makalangit na Ina? Sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay ano? Ay buhay. Ibig nitong sabihin na anuman ang sasabihin, matutupad ito gaya ng nasabi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa,
at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang salita ng Diyos ay hindi tulad ng salita ng tao. Buhay ito at tiyak na magaganap ito gaya ng nasabi. Umaasa akong magkakaroon tayo ng oras upang pagnilay-nilayan ang mga sarili para tingnan kung sumusunod ba tayo ng mabuti sa Diyos saan man niya tayo akayin at kung tunay ba tayong namumuhay alinsunod sa mga salitang ibinibigay sa atin. Pumunta tayo sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Tayong mga tao ay hindi nakakakita sa ating hinaharap. Kaya binigyan tayo ng makalangit na Ama ng mga katuruan para makapasok ang nalalabi sa binhi ng babae na nasa Zion sa walang hanggang kaharian ng langit sa pamamagitan ni Ina. Minsan, maaaring maging matigas ang ating ulo at magkaroon tayo ng maling pag-iisip tungkol dito. Pero kung may salita ng Diyos dito, hindi ba dapat na mamuhay tayong lahat alinsunod dito? Dahil minamahal tayo ng Diyos, tinuturuan niya tayo at binubuksan ang landas na tanging nakabubuti para sa kaligtasan natin. Magkaroon tayo ng ganitong pananampalataya sa lahat ng sitwasyon at sumunod sa patnubay ni na Ama at Ina saan man nila tayo akayin. Maraming salamat.